Sa bawat tahanang Pilipino, may mga pagkaing tila hindi nawawala sa hapag, mga ulam na naging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay at alaala. Isa sa mga pinakakilala sa mga ito ay ang corned beef, isang simpleng dalatang pagkain na sa unang tingin ay ordinaryo ngunit sa aktwal ay may malalim na papel sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Ito ay madaling ihanda, abot kaya at kayang-kayang iakma sa iba't ibang paraan ng pagluluto. Sa gitna ng maraming tadak na matagal nang nasa merkado, may isang pangalan na unti-unting naging simbolo ng kakaibang kalidad at prestihiyo, ang Delimundo Corned Beef. Ang kasaysayan nito hindi lamang tungkol sa negosyo kundi isang masalimuot na kwento ng alaala, panlasa, impluwensya at pagbabago ng industriya ng pagkain sa bansa. Ang pinagmula ng Delimundo ay hindi nagsimula sa layuning kumita o magtatag agad ng isang brand. Sa halip, ito'y nagsimula sa isang personal na paghahanap, isang pagtatangkang muling maranasan ng lasa ng corned beef na unti-unting nawala sa merkado. Noong dekada 90, si Juan Ponce Enrile ay may malinaw na alaala ng corned beef na kanyang natikman noong kabataan, lalo na yung mga imported mula sa Estados Unidos. Ang corned beef noon ay hindi pino, hindi tinadtad ng sobra at hindi rin labis ang mantika. Ito ay may malinaw na hibla ng karne, isang katangin na nagbibigay ng mas natural na tekstura at mas malalim na lasa. Sa paglipas ng panahon, napansin niya ang mga produktong mabibili sa Pilipinas ay nagbago. Ang dating hibla-hibla at mas meaty na corned beef ay napalitan ng mas processed na bersyon, pino, halos parang paste at kadalasang mas mamantika kaysa sa inaasahan. Ang lasa ay naging mas simple, mas maalat at kulang sa lalim. Para sa isang taong may malinaw na alaala ng mas mataas na kalidad ng pagkain, ang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkadismaya. Dahil dito, naisip niyang gumawa ng sariling bersyon, isang corned beef na babalik sa dating anyo at kalidad. Ang pagkakataong may sakatuparan ng ideyang ito ay dumating noong 1995 nang makuha ng Jaca Group, ang kumpanya pag-aari ng pamilya Enrile, ang isang food processing facility. Ang pasilidad na ito ay dati nang ginagamit sa paggawa ng iba't ibang meat products, kaya't naging posible ang pag-eksperimento sa paggawa ng corned beef. Sa puntong ito, nagsimula ang isang masinsin at halos artisanal na proseso ng paglikha. Hindi ito simpleng produksyon. Ang paggawa ng corned beef na naaayon sa pamantayan ni Enrile ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsubok. Si Katrina Ponce Enrile, ang anak ni Juan Ponce Enrile, ay aktibong nakibahagi sa prosesong ito. Sa halip na umasa sa mga umiiral na recipe, nag-develop siya ng sariling formula. Nakipagtulungan siya sa mga food technologist at manufacturer. Sinubukan ang iba't ibang cut ng karne, iba't ibang paraan ng paghimay at iba't ibang kombinasyon ng rekado. Ang pangunahing layunin ay malinaw, makagawa ng corned beef na may tuloy na hibla ng karne, hindi pino at may balanseng lasa. Gumamit sila ng 100% purong karne ng baka, walang extender, walang halo. Ang karne ay hinimay upang mapanatili nito ang natural nitong texture. Ang timpla ay hindi basta asin at paminta lamang. Ito'y pinag-isipan upang magkaroon ng lalim at karakter. Sa yugtong ito, ang produkto ay wala pang pangalan. Hindi ito binebenta sa merkado at hindi ito ipinoposisyon bilang negosyo. Ito'y bahagi lamang ng pang-araw-araw na pagkain ng pamilya. Sa loob ng ilang taon, ang corned beef na ito ay nanatiling pribado. Isang uri ng secret na pagkain na tanging mga malalapit lamang ang nakakatikim. Ngunit tulad ng maraming bagay na may kalidad, hindi ito nanatiling lihim. Nagsimula ang pagbabago sa pamamagitan ng simpleng pagbibigay bilang regalo. Ang pamilya ni Juan Ponce Enrile nagbigay ng kanilang corned beef sa mga kaibigan at kakilala bilang token ng pagpapahalaga. Sa bawat lata na ibinibigay, may kasamang kwento. Ang mga nakatikim ay agad na nakapansin ang kaibahan. Hindi ito katulad ng karaniwang corned beef sa merkado. Mas buo ang karne, mas malinaw ang lasa at mas satisfying ang kabuuang karnasan. Hindi nagtagal, ang mga tumanggap ng regalo ay nagsimulang humingi pa. May ilan na gustong bumili. May ilan na nais magpadala sa ibang bansa. Ang demand ay unti-unting lumaki at sa puntong ito, nagsimulang makita ang potensyal ng produkto bilang negosyo. Dito pumasok ang papel ni Katrina Ponce Enrile bilang negosyante. Ayon sa kanyang mga panayam, ang Delimundo ay nagsimula bilang isang passion project. Hindi agad ito naging profitable. Sa katunayan, sa mga unang taon ay nalulugi pa ang operasyon. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niya ipagpatuloy ang pagdevelop ng produkto. Patuloy niyang pinino ang recipe, nagdagdag ng mga variant at tiniyak ang consistency ng kalidad. Noong 13 ng Nobyembre 2006, opisyal na inilunsad ng Delimundo bilang isang brand sa ilalim ng Jaca Group.
Ang pangalan ay may simbolikong kahulugan, isang kombinasyon ng deli at mundo na nagpapahiwatig ng delicatessen na may pandaigdigang kalidad. Ang pagpili ng pangalan hindi lamang para sa tunog. Ito isang pahayag ng ambisyon na makagawa ng produktong kayang makipagsabayan sa international standards. Ang unang hakbang sa merkado ay hindi agresibo. Sa halip na pumasok agad sa malalaking supermarket, pinili ng Delimundo ang Salcedo Weekend Market sa Makati bilang panimulang punto. Ang lugar na ito ay kilala sa mga artisanal at high quality na produkto, kaya't ang target na merkado ay mga mamimiling bukas sa premium na pagkain. Sa ganitong paraan, nabuo ang reputasyon ng Delimundo sa pamamagitan ng direktang karanasan. Walang malalaking patalastas o celebrity endorsement. Ang produkto mismo ang nagsilbing pangunahing tagapagbenta. Ang mga nakatikim ay bumabalik at may dalang bagong customers. Ang word of mouth ang naging pinakamahalagang puwersa sa paglago ng brand. Sa kalaunan, nakapasok ang Delimundo sa mga specialty stores at supermarket. Mula sa pagiging maliit na produkto sa weekend market, ito ay naging bahagi ng mainstream retail. Ang paglago nito ay hindi biglaan kundi unti-unting isang indikasyon ng matibay na pundasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito sumikat ay ang malinaw nitong pagkakaiba sa ibang corned beef. Habang ang karamihan ay pino at mamantika, ang Delimundo ay may hibla ng karne. Ang lasa nito ay mas malalim, hindi lamang maalat kundi may balancing flavor profile. Ang ganitong katangian ay nagbigay dito ng natatanging identidad. Ang packaging nito ay isa ring mahalagang salik. Ang minimalist na disenyo ay nagbibigay ng impresyon ng premium na produkto. Sa isang merkado na puno ng makukulay na lata, ang simpleng itim at puti ay agad na nakatawag ng pansin. Gayunpaman, ang koneksyon nito sa pamilya Enrile ay nagdala rin ng kontrobersiya. Bilang isang kilalang figura sa Pilipinas, si Juan Ponce Enrile may kasaysayan na hindi maiwasang maiugnay sa brand. Sa iba't ibang panahon, nagkaroon ng panawagan na i-boycott ang Delimundo dahil sa political issues. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita kung paano maaaring maapektuhan ang isang produkto ng kontekstong panlipunan. Bukod dito, may mga diskusyon din tungkol sa sangkap ng Delimundo. Tulad ng maraming corned beef, ito ay naglalaman ng preservatives tulad ng sodium nitrite at monosodium glutamate. Ang mga sangkap na ito ay ginagamit upang mapanatili ang kalidad at shelf life ng produkto. Bagamat ito ay karaniwan sa industriya, may mga mamimili na nagiging mas maingat sa kanilang kinakain. May mga ulat din ng obserbasyon mula sa ilang mga consumers tungkol sa consistency ng produkto, lalo na sa dami ng mantika at sa pagbabago ng texture sa ilang batch. Bagamat hindi ito opisyal na issue na kinumpirma ng mga regulatory body, ito ay bahagi ng diskusyon sa social media at food reviews. Ipinapakita nito na habang lumalaki ang produksyon, mas nagiging kritikal ang mga mamimili sa kalidad. Isa sa mga pinakamahalagang tanong ay kung bakit mahal ang Delimundo. Ang sagot ay makikita sa ilang aspeto. Una, ang kalidad ng sangkap, 100% beef at walang halo. Ikalawa, ang proseso ng paggawa na mas nakatuon sa texture at lasa. Ikatlo, ang branding bilang premium project at ikaapat, ang demand dahil sa reputasyon nito, handang magbayad ang mga mamimili ng mas mataas na presyo. Sa paglipas ng panahon, ang Delimundo ay nag-expand ng kanilang linya ng produkto. Hindi na lamang corned beef ang kanilang inaalok, kundi pati sausages, sauces at iba pang mga deli items. Gayunpaman, ang corned beef pa rin ang nananatiling sentro ng kanilang identidad. Ang lasa nito ngayon ay patuloy na pinagtatalunan. May ilan na naniniwala na nananatili ang kalidad habang ang iba ay nagsasabing may pagbabago dahil sa mass production. Ang ganitong diskusyon ay karaniwan sa mga produktong nagiging popular. Habang lumalaki ang demand, nagiging hamon ang pagpapanatili ng orihinal na kalidad. Sa mas malalim na pagtingin, ang Delimundo ay hindi lamang isang pagkain. Ito ay isang representasyon ng pagbabago sa panlasa ng Pilipino. Mula sa simpleng pagtanggap sa kung ano ang available, unti-unting nagiging mas mapili ang mga mamimili. Ang pag-usbong ng mga premium products tulad ng Delimundo ay indikasyon ng ganitong pagbabago. Sa huli, ang Delimundo corned beef ay isang kwento ng personal na alaala at naging negosyo, ng isang passion project na naging pambansang tatak at ng isang simpleng pagkain na naging simbolo ng kalidad. Mula sa kusina ng isang pamilya hanggang sa mga estante ng supermarket, ang paglalakbay nito ay nagpapakita na ang tunay na halaga ng isang produkto ay hindi lamang nasusukat sa presyo kundi sa kwento at dedikasyon na nakapaloob dito. Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang panlasa ng mga tao ngunit ang Delimundo ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng pagkain sa Pilipinas. Isang paalala na minsan, ang pinakamatagumpay na produkto ay nagsisimula hindi sa malaking plano kundi sa simpleng pagnanais. Ang maibalik ang lasa ng nakaraan at maibahagi ito sa mas maraming tao. At sa bawat lata na binubuksan, tila muling binubuhay ang alaala ng pinagmulan nito.
Isang tahimik ngunit makapangyarihang kwento ng pagkain, pamilya at panahon.